So last week ay meron tayong series break. Salamat po sa ating mga nanay na pinangunahan ng ating pagsamba. At tayo po ay nagpapasalamat pa rin, patuloy nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil nakikita ho natin ngayon yung ating ipinanalangin, yung templo. 'Di ba? Yung church building na ating matagal na ipinanalangin. Pero sa panahon natin ay ibinigay ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po, ipagpatuloy po natin kung saan po tayo naputol sa ating series. Nasa series pa rin po tayo ng God's Dwelling Place. And I invite everyone na tayo po tumayo. Kung maaalala natin, ang una-una nating pinag-aaralan, yung katotohanan ng ating Panginoong Diyos po ay uncontainable God. Diba? Yun po, ini-establish natin na ang katotohanan ito na ang Panginoong Diyos, hindi natin siya malilimitahan sa templo. Siya ay nasa lahat ng dako. Kung paano ang kanyang kapangyarihan ay hindi natin mako-contain, ganun din ang kanyang presensya. So, pangalawa ho, pinag-aralan natin nung patungkol sa tabernacle of God. Alam natin na ibig sabihin ng tabernacle ay dwelling. So, pag sinabi natin dwelling place of God, ito ay inutos ng Panginoong Diyos sa kanyang bayang mga Israelita, sa mga Hebreyo, para ito ay magsilbing connection between them. Kaya sinunod ni Moses ang lahat ng mga utos ng Panginoong Diyos para magkaroon tayo ng connection. So, hindi lamang higit sa tinatawag na mga ritual seremonya, ang pinaka-lesson doon, God wants to connect with His people. And until now, He is a communicating God. At pangatlo, yung templo, o Temple of God. Ito naman ay mula sa puso ni David, sa kanya siya yung nagplano, sa kanya nagmula ang desire, bagamat ito ay kalooban ng Panginoong Diyos, at talaga namang natuwa siya. 'Di ba? At ito po ang dahilan kung bakit tayo meron tinatawag na Ezra campaign, at ito po sinagot na po ng ating Panginoong Diyos. Kasi hanggang kung kaya naman natin, ibigay natin yung magandang templo, magandang iglesia, yung church building, tinutukoy natin, ibigay natin para sa Kanya. Deserve niya naman, di ba, na sabi nga, nung nagtatampo si God sa mga bayang Israel, nung bumalik na sila, sa pamagitan ni Hagay, ang gaganda ng bahay niyo, pinabayaan niyo yung templo ko, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon, lahat po ito, bukod sa pinagpala tayo ng Panginoong Diyos, naging posible ito dahil po sa inyong pakikiisa. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. At ngayon ho, level up. Makikita natin dito kung paano ho ang Panginoong Diyos yung mga aral na ibinibigay niya sa atin. Sapagkat ngayon po, sa 2 linggo, ito po yung ating tatalakayin. Tingnan ho natin ang title po natin. 1, 2, 3, go! God's dwelling. Isa pa, yung sa dila. 1, 2, 3, go! Yes, your body is the temple of God. Mga kapamuso, ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Yan po ay malinaw na ipinahayag po ng ating ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Mamaya mababasa natin 'yon. Isang katotohanan na dapat natin laging tatandaan. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay tahanan ng Diyos. Ang pakikalabit ng katabi mo, kapatid, yan, tahanan ka ng Diyos. Yan. At dahil ikaw ay tahanan ng Diyos, ito po yung aalamin natin, paano dapat tayo mamuhay. Kung tayo ay templo ng Diyos, kung tayo ay tahanan ng Panginoong Diyos, paano dapat tayo mamuhay? Para doon, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay, Lord God, nakikita namin yung progress. Mula doon sa pag-utos ninyo, pagkakaroon ng tabernakulo, nagkaroon ng templo, at nung panahon, Lord Jesus Christ, ng New Testament, ipinahayag mismo ni Apostol Pablo na kami po ay templo ng Panginoong Diyos. Kaya sa aral na ito, maisabuhay namin kung paano dapat kami mamuhay bilang iyong tahanan, O Diyos. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. So tingnan muna natin balikan natin yung maiksing kasaysayan, yung progreso, kung paano nangyari na yung ating katawan ay naging templo ng Panginoong Diyos. Unang-una ho, di ba, naitayo na nga yung templo, nagkaroon ng tabernakulo, pero
nagkaroon ng templo, pero ito po, yung templo po ay nawasak. Alam na natin sa lupang pangako, which is ngayon po ay yung bansang Israel. So itinayo, nawasak. Pero ito po tuluyang nawasak ho noong panahon ng 70 AD. Panahon ito ng mga apostol ni Lord Jesus Christ. 'Di ba? Nung panahon buhay pa si John the Beloved nito. Hinayaan ng Panginoong Diyos na mawasak yung templo. To be specific, yung tinatawag na templo ni Solomon. Ano kaya yung mensaheng gustong iparating ng Panginoong Diyos dito? Kasi meron siyang mensahe. Tatandaan natin, ganito ho yung thinking ng mga sinaunang tao, ng mga Hebreyo. Hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na mawasak ng templo na to. Pero hinayaan ng Panginoong Diyos ng panahon ng Babylonians. And then, nasira ulit. Sa katunayan, ito po'y ipinagpauna na po ni Lord Jesus Christ. Sa Mark chapter 13 verse 2, sumagot si Jesus, nakikita mo ba ang naglalaki ang gusaling iyan? Walang batong magkapatong na matitira dyan, magigiba lahat iyan. Nung panahon, nung nabubuhay, yung katawang tao ni Lord Jesus Christ ay naririto pa sa daigdig, sinabi niya na sa kanyang mga alagad, masisira yung templo na yan. At yun po ay natupad noong 70 AD sa pangunguna po ni General Titus ng Rome. Pero bakit kaya nawasak? Balikan natin, noong panahon na si Lord Jesus Christ ay nasa krus. Napunit po ang tabing ng templo. Mayroon na kayong idea bakit napunit yung tabing o yung kortina? Na-imagine nyo po ba yung tabernakulo, di ba? Tsaka yung templo? Meron siyang dalawang bahagi. Yung dakong banal. Ano yung isa? Dakong kabanal-banalan. So sabihin na natin ito, halimbawa ito yung templo. Dito merong malaking kortina. Nung si Lord Jesus Christ ay namatay, lumindol na hati yung tabing o yung malaking kortina. Sabi ho dito sa Mark chapter 15, 37 and 38. Pati sa Matthew chapter 27, 50 and 51. Isa na lang yung babasahin ko para mabilis. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Ito ho ay act of God na ito mismo. Merong malinaw na mensahe na ibinibigay ang Panginoong Diyos sa mga Israelita o sa mga Jewish people nung panahon na ito. At ito po yung mensahe din na ipinapaunawa sa atin ng Panginoong Diyos. Dahil noong unang panahon, ang templo ay simbolo ng presensya ng Panginoong Diyos. Nagpupunta sila doon, nananalangin sila, pero ginawa ng Diyos nung namatay si Lord Jesus Christ, nawasak, nahati yung tabing. Ano yung mensahe na gustong ibigay ng Panginoong Diyos? Ito po, background lang ito para mas maintindihan natin yung ating katawan bilang templo ng Panginoong Diyos. Mas malinaw po itong pinaliwanag sa Hebreo chapter 10, 19 to 22. Basahin natin, 19, 1, 2, 3, go! Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Naintindihan na natin. Bakit nawasak, winasak ng Panginoong Diyos? Dahil nung panahon na mayroon pang templo, sino lang ang pwedeng makapasok sa dakong kabanal-banalan? Yung pinakapunong pari. Once a year. Pero nung si Lord Jesus Christ namatay, the moment na namatay siya, nakapako siya sa krus, nawasak, nahati yung tabing. Ang sabi dito, malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Dahil tatandaan natin, ang Panginoong Diyos ay banal at tayo'y makasalanan. Because lahat tayo nagkasala, we fall short to the glory of God. Yun ang dahilan. Pero nung si Lord Jesus Christ namatay, sa pamamagitan niya, malaya na tayong makakalapit sa Panginoong Diyos. Sabi pa po dito, sa verse 20, basahin natin muli, 1, 2, 3, go!
hanggang sa kabila ng tabing at ang tabing na ito'y ay kanyang katawan. Binuksan niya para sa atin ang isang bago. Kasi ano yung luma? Yung templo. Yun yung luma. Pero mayroong isang bagong itinatatag ang Panginoong Hesus. Kalooban ng Panginoong Diyos, yung templo na ipinatayo, yun pero temporary. Meron siyang gustong itatag na bago. Ito ngayon, yun sa panahon natin ngayon, ng panahon ni Lord Jesus Christ. At until now, bago at buhay daang naglalagos sa kabila ng tabing. Ibig sabihin, malaya ho tayong makakalapit sa presensya ng banal na Diyos. Yung glory of God, just imagine, di ba, yung kabanalan ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos. Noong unang panahon, natatakot sila pag akala nila nakikita nila ang Panginoong Diyos. Mamamatay ako. Ganun ho ang kabanalan ng Diyos. Mahirap po i-explain sa ordinaryong salita natin. Hindi ho natin kayang i-explain. But once you feel, you see the glorious presence of God, hindi ho natin maipapaliwanag yan. Isang bagay na mahirap na i-describe sa salita. Wala akong salitang. Sa ngayon, marami tayong mga minsan, akala natin, banal ang Diyos, o totoo naman. Pero once na nakita mo talaga yung kabanalan niya, luluhod ka sa harapan niya. Luluhod at luluhod ka, pangihinaan ka, manginginig ang tuhod mo. Once you felt the glorious presence of God. Balikan natin, tuloy natin sa verse 21, 1, sa verse 21, 2, 3, go! Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Again, nung Old Testament, nung panahon ng temple, ang nakakapasok lamang doon sa dakong kabanal-banalan ay yung pinakapunong pari. Kung maalala natin, di ba, yung tatay ni John the Baptist, tama, tatay ni John the Baptist, di ba, nung paglabas niya, di na siya makapagsalita. Ganun ho yung ano. Tapos may mga tali pa yon. Kasi minsan namamatay sila. Ganun ho ang presensya ng Panginoong Diyos. Nakamamatay ho talaga. Kasi makasalanan tayo. Kaya nga ho, nagkaroon ng pag-aalay ng mga hayop ng Old Testament para hindi mamatay dahil sa kabanalan ng Panginoong Diyos. Wala akong kasalanan ng Diyos doon. Tayo ho ang may kasalanan. Ganun ho talaga yung kadakilaan ng Panginoong Diyos. Pero nung panahon ni Lord Jesus Christ, malaya na tayo makakalapit. Basta ikaw, ito po yung kondisyon, ano? Ito yung kondisyon. Titiyakin mo na ikaw ay merong relationship kay Lord Jesus Christ. Titiyakin mo na itinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Sapagkat yan po yung kondisyon na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. And then, sa verse 22, 1, 2, 3, go! Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ng ating mga katawan. So, napakagaling po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya, una, makakalapit na tayo sa banal na Diyos. Pangalawa, nilinis na tayo. Kung babasahin natin yung mga naunang talata, sabi sa verse 4, sapagkat ang dugo ng mga toro at baka, yung mga hayop, ay hindi ho nakakapagpawala ng kasalanan. For the blood of bulls and goats cannot, kumbaga, hindi makakabura ng kasalanan natin. Pero nung sinabi dito sa verse 22, sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, pinatawad ng ating mga kasalanan. Kaya ho, maiintindihan natin bakit sinabi ni Lord Jesus Christ sa John chapter 14 verse 6. Alam na natin yon. Ano yung sinabi ni Lord Jesus Christ? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Bakit po natin pinag-aaralan itong background na ito? Dahil ang pagiging templo ng Panginoong Diyos, tatandaan natin to. Hindi po yan automatic. Yes, namatay si Lord Jesus Christ. Pero para ikaw ay maging templo ng Panginoong Diyos, titiyakin mo na ikaw ay ibinigay mo ang buhay mo sa iyong Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi ho lahat ay pwedeng maging templo ng Diyos. Sino lang po ang pwede? Ang mga Kristiyano,
ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay malinaw na ibinigay, sinulat po sa Biblia. Ako ang katotohanan, sabi ni Lord, ako ang daan, sabi ni Lord Jesus Christ. Kaya nga sinabi doon sa verse 7 kailangan sumampalataya ka sa Ama. At sumasampalataya sa anak, sumasampalataya din sa Ama. At sinabi ho dito sa verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y magbigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Nasa John chapter 14 pa rin po ito, no? Pagkasabi niya ng verse 6, dito naman sa 16, sabi ni Lord Jesus Christ, magpipray ako sa Ama, bibigyan kayo ng patnubay. Ano yung patnubay? Yung banal na Espiritu. Yun po yung nananahan sa atin. At dahil nananahan sa atin ang banal na Espiritu, sa pamamagitan po, noon tayo ay naging templo ng Diyos. Nakikita ho natin yung progress. Hindi po siya automatic. Nagbigay ang Panginoong Diyos ng mga panukala, ito yung kailangan nyo gawin. Sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, at ang gagawin naman ni Lord Jesus Christ, I will provide for you the Holy Spirit. At ang banal na Espiritu na nasa atin, tayo ngayon ay naging templo ng Diyos. Just imagine that. Kaya kung maaalala ninyo, yung shinare sa atin ni Ate Fati nung last Friday sa worship night. Yes, hindi lamang maganda yun. Maganda yung templo natin, maganda yung church building natin, pero yung pinaka mahalaga sa Panginoong Diyos, yung puso natin. Hindi ko sinasabi na pabayaan natin to. Hindi ganon. Maganda, i-improve pa rin natin, pagandahin natin. Pero wag natin ipagpalit yung pinakamaganda. Dapat yung templo ng Panginoong Diyos yung ating katawan. Yun yung pinakapagandahin natin. Kasi naniniwala ako, pag pinaganda natin ito sa harapan ng Panginoong Diyos, automatic yung the fruit of the Holy Spirit lalabas sa iyo. Automatic yon. Dahil sabi ni Lord Jesus Christ, kung ano yung nasa puso mo, lalabas at lalabas sa iyo yun. Kung nangingibabaw ang presensya, kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo, yung the fruit of the Holy Spirit, automatic yan, lalabas at lalabas sa iyo. Kaya ngayon, mga kapamuso, dahil ikaw, ako, tayong lahat, tayo mismo ay templo ng Diyos, ano dapat yung maging tugon natin? Basahin lamang po natin yung verse na nagsasabi na tayo po ay templo ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3, 16, 17. 1, 2, 3, go! Tuloy natin sa verse 17. Ayan, so makikita ho natin, malinaw na sinabi po. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Tatlong bagay ho, yung dapat na maalala natin. Dahil tayo mismo, ikaw at ako, tayong lahat, na mananampalataya ni Jesus ay templo ng Diyos, tatlong bagay ang dapat nating alalahanin. Unang-una po, 1, 2, 3, go. O, nakasama mo ang presensya ng Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos, alam na natin ang Panginoong Diyos ay nasa lahat ng dako. Diba? Nalinaw na natin yan. Omnipresent siya. Pero, ibang bagay pa po, yung Panginoong Diyos mismo ay nasa iyo. Nagigets natin? Hindi na lamang siya omnipresent na nasa lahat ng dako, na nasa labas natin, kundi nasa loob mo. Magandang bagay ho iyon na dapat nating laging alalahanin. Na ang ating Panginoong Diyos, na all-present God, ay nasa atin. Kasama natin. Nananahan sa ating katawan. Ibig sabihin, kasama natin ang presensya ng Panginoong Diyos. Basahin ko po ulit yung sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Ang sinasabi dito ni Pablo, kung babasahin natin yung context ng chapter 3, bakit kayo nag-aaway-away? May nagsasabi sa inyo na ako ay para kay Pablo, na ako ay para kay Apollos.
Iisa lang naman yung Diyos na kumikilos sa amin. 'Di ba? Kami gumagawa, siya yung nagdidilig, pero ang Diyos ang nagpapabunga. Tapos sinabi pa dyan sa verse 1, dapat yung patungkol sa gatas. Until now, gatas pa rin ang binibigay ko sa inyo. Ibig sabihin yung mga aral na mabibigat. And then later on, pagdating sa verse 16, pagkatapos sabihin ni Pablo, di ba kayo'y templo ng Diyos? Naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Ito po, unlike sa mga, di ba, merong mga nasasapian ng masamang espiritu. Ang mga masamang espiritu, gusto nilang persahan, pumasok sa mga tao. Ay, gusto kong pasukin to. Di ba, nung panahon ni Lord Jesus Christ, ang dami niyang mga ministeryohan na inaalian ng masamang espiritu. Until now, marami yung mga ganyan nangyayari, mga sinasapian. Pero tatandaan ho natin, pagdating ho sa Panginoong Diyos, hindi kanya pipilitin. It's a decision. Kaya ho, pag tayo nag-share ng gospel, nakakalungkot ho, marami hong nagre-reject. O kung meron naman, nananampalataya na lang o tatanggapin si Jesus kasi para lang umalis na tayo. Diba? Tinatanggap mo ba si Jesus bilang yung Panginoon tagapagligtas? Sige, oo na lang, para umalis ka na, tigil-tigilan mo na ako. Ito yung nakakalungkot na katotohanan. Marami hong tao nagre-reject sa gospel. And when you reject the message of the gospel, you are not rejecting the man who is sharing the gospel to you, but you are rejecting the God, the Lord Jesus Christ who died for you. Ano ba Tagalog ng reject? Tinatanggi. Yung tinatanggi natin. Nilalayo natin si Lord Jesus Christ. Ayokong masumampalataya sa Kanya. Sana ito yung ikatotohanan, sana maunawaan natin. Na once na tayo ay tunay na sumampalataya kay Lord Jesus Christ, pinapayagan ho natin ang Panginoong Diyos na tayo ay maging Kanyang templo at manirahan siya sa atin. Hindi na lamang siya naninirahan sa tabernakulo, hindi na lamang siya naninirahan sa templo, kundi sa atin mismo at ang Kanyang Espiritu. At sinabi pa nga ho dito sa Philippians chapter 2, verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sa English, maganda yung sa English eh. For it is God who is at work in you. Both, di ba, para magawa ninyo to will and to act. Sabi doon sa English, both to will and to act for His good purpose. Para magawa ninyo, para kayo magkaroon ng pagnanasa at magawa ninyo yung kagustuhan ng Panginoong Diyos. Sabi sa English, for it is God who is at work in you. Yung mayroon mga English teacher dito. Di ba, alam nyo na yung difference ng in, on, at. Alam nyo na yung pagkakaiba nan eh. Pag sinabing in, nasa loob. Dito sa Tagalog, hindi lumitaw eh. Ang sinabi lang, ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Paano siya nakakakilos? Sabi sa English, for it is God who is at work in you. Malinaw ho, ang Panginoong Diyos ay nasa atin. In us, nananahan sa atin. The reason nagagawa natin kung ano ang gusto ng Diyos, dahil pinapayagan natin siyang tumira sa atin. Kaya yung sasabihin natin, bago ko tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas, babaguhin ko muna ang sarili ko. Tatanggalin ko muna ang bisyo ko. Tatanggalin ko muna yung mga addiction ko. Ang tanong, tinutulungan mo ba ang sarili mo? Kaya ang step 1 talaga, payagan mo ang Diyos na kumilos sa iyo, manirahan sa iyo. Kasi sabi diyan, ang Diyos na kumikilos sa iyo, sa loob mo, siya yung magbibigay sa iyo ng kagustuhan at hindi lamang kagustuhan, ng kakayahan para magawa ang kalooban niya. Kaya hindi na tayo kakanta kanta nung unang panahon na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Diba? Yung sarap na ganun eh. Pero kakayanin na natin sapagkat merong Diyos na nananahan sa atin. And just imagine this. If you are a temple of God, kung saan nananahan ng Panginoong Diyos, nasa iyo ang presensya ng Panginoong Diyos. Ito yung hamon sa atin. Pag nakikita ka ng iyong mga kapamilya, pag nakikita ka ng iyong mga kaklase, pag nakikita ka ng iyong mga katrabaho, nakikita ba nila sa iyo ang presensya ng Diyos? Kalabatin mo nga yung katabi mo. Nakikita ba nila? Unang-una, paano ka magsalita?
Ikaw ba ay nakakapagpala ba ang iyong pananalita? Mahilig ka bang you are blessing people with your mouth, with your tongue? O nakakapagmura ka? O sige, sa mga ginagawa mo, kung paano ka kumilos, nakikita ba nila ang presensya ng Diyos sa buhay mo? May napapailing wag natin banggitin ng pangalan. May mga napapailing. Ito po yung bakit po natin sinasabi to? Misa kasi hindi natin nauunawaan na ganito ho pala talaga kalalim ito. Ganito ho pala. Hindi ka lang basta, tatandaan ho natin, hindi ho tayo church attendee lang. Kristiyano ka. Hindi ho yung attendance. Mahalaga na tayo uma-attend. Pero ang pinakamahalaga dito, Kristiyano ka, may relasyon ka sa Diyos, may relasyon ka kay Kristo, nakikita dapat sa iyo ang presensya ng Diyos. Kaya nga sinabi sa Galatians chapter 2 verse 20, it is not I, but it is God who lives in me, and the life that I live in the body, I live by faith in the Son of God. Hindi na dapat yung sarili mong kagustuhan ang nakikita, yung laman, yung flesh, yung lust natin yung makikita, kundi kung paano namuhay si Kristo. Ngayon, ang tanong, dahil tayo ay templo ng Diyos, kasama natin ang kanyang presensya, ang hamon sa atin, dapat saan man tayo pumunta, ano man yung ginagawa natin, o kahit nagpe-Facebook tayo, nakikita ba ang presensya ng Diyos sa buhay mo? O, ingat-ingat tayo sa mga post, Okay lang yung mag-post kayo ng mga love, mga heartbreaks. Pero wag na magagalit, Okay? Yun po yung una. Dahil tayo ay templo ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa atin. 'Di ba? Unlike the temple na nakatayo lang, or this one, yung church, pero tayo mismo, level up, templo ng Diyos. Pangalawa, dahil tayo ay templo ng Diyos, 1, 2, 3, go! Ayan, ito po isang hamon din sa atin. Panatilihing banal ang iyong katawan na templo ng Diyos. Ano ho yung banal? Alam na natin yung salitang banal. Purified. Sanctified. Nakakagawa at makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kaya napakahalaga ho dito na araw-araw tayo lumalapit sa ating Panginoong Diyos, nagpapalinis. Kasi kalooban ho ng Panginoong Diyos na tayo ay maging banal. Sabi ho dito, sa verse 17, nung text pa rin natin sa chapter 3, paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya. Again, ano yung tinutukoy niyang templo niya rito? Yung katawan. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Malinaw na malinaw. Hindi natin pwedeng pabayaan yung katawan natin. Panitilihin nating banal ang kanyang katawan, ang ating katawan. Panitilihin nating banal ang ating katawan sapagkat banal ang templo ng Diyos. Naalala nyo yung difference ng sacred, yung sagrado at ng banal? Maaring maging sagrado ang isang lugar pero hindi banal. Depende kung saan mo inilaan. Kasi pag sinabi nating sagrado, dedicated for that specific purpose. Kadalasan sa mga religious ceremonies, ganun yung ginagawa, di ba? So dapat hindi lamang tayo dedicated, but at the same time, as much as possible, sa tulong ho ng banal na Espiritu, sisikapin natin na mamuhay ng banal sapagkat yan po ang kalooban ng Panginoong Diyos. Sinabi ho dito sa 1 Peter chapter 1 verses 14 and 15, bilang masunuring mga anak. Kanino hong anak? Anak ho ng Diyos. Huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Ang kausap ho dito ni Pedro, yung mga mananampalataya niya. Mga mananampalataya na sabi niya, nung una, wala pa kayong pagkaunawa, ginagawa nyo kung ano yung gustong gawin, kahit masama yan, hindi kalooban ng Panginoong Diyos. Pero ngayon, nauunawaan nyo na yung katotohanan, kayo meron na relasyon kay Kristo, huwag na kayong umayon sa masamang pagnanasa. So ngayon, ano yung pamalit? Verse 15, basahin natin. 1, 2, 3, go! Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal,
dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Dapat tayong magpakabanal. At ito yung isang bagay na napakahirap po ituro sa atin dahil tayo po ay rebellious. Pangalawa, as much as possible, mas gusto natin walang makikialam kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. But the moment that we make our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, kailangan natin sumunod sa kalooban niya. Malinaw na sinabi dito, dapat tayo'y magpakabanal dahil yung sinasampalatayanan nating Diyos ay banal. Sinabi ko sa Galatians chapter 5, diba sa verse 1 tsaka verse 12, tayo'y pinalaya ng Panginoong Diyos. Tayo'y pinalaya na. Pero wag ho natin gagamitin ng kalayaan na yon para gawin natin yung anumang bagay. Ay, pinalaya na ako ng Panginoong Diyos eh. Pwede na siguro akong, minsan ganun nangyayari eh. Pinalaya na ako ng Diyos at magpapatawad naman siya. Sige, gagawin ko muna to, patatawarin naman ako mamaya. Sa tulong ho ng Diyos na nananahan sa atin, dapat namumuhay tayo ayon sa kanyang kabanalan, ayon sa kanyang katwiran, ayon sa kanyang kalooban. Alam ho natin, magkakasala pa rin tayo. Darating ho sa punto ng ating buhay, maaring bumagsak pa tayo katulad nila David sa kasalanan. Pero ang magandang bagay ho na napag-aralan na natin before, God is always ready and willing to forgive us, to restore us. Ito yung magandang bagay dito dahil nananahan na ang banal na Diyos sa atin. Oo, magkakasala tayo. Makakagawa pa rin tayo. Pero, pag dumating yung punto na tayo magkasala, 1 John chapter 2, lalapit pa rin tayo sa Kanya. Pero wag ho natin gawing excuse yun na i-justify natin ng mga ginagawa natin. Kasi nagpapatawad naman Panginoong Diyos. As much as possible. Sa tulong ho ng banal na Espiritu, sa tulong ng Diyos na nananahan sa atin, mamuhay tayo ng may kabanalan. Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa saganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nananahan ho ang banal na Diyos sa atin. Kaya ito ho yung dahilan kung bakit minsan may ginagawa tayo na parang nalulungkot tayo o meron nagkukonvict sa atin, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Di ba nangyayari sa atin yan minsan? Halimbawa, itong araw na ito, di pa tayo nakakapagbasa ng Bible. Merong something na nagpapaalala sa atin. O kaya, hindi pa ako nagdi-devotion. Kasi nalulungkot ang Panginoong Diyos. Alam nyo ba yun? Nalulungkot ang Diyos. Sinabi naman, nalulungkot ang banal na Espiritu eh. So tayo, dahil ang Panginoong Diyos ho natin eh, gusto niya makipag-connection sa atin. Gusto niya magkaroon ng connection sa atin. So ngayon, papaalala niya sa atin, pag meron ka ng gagawing masama, minsan parang may kinukutuban ka, parang may mali akong ginawa, o kaya mayroon akong dapat gawin. Huwag mo natin baliwalain yun, baka conviction ng banal na Espiritu yun. Bakit? Kasi nananahan na sa atin. Hindi na lamang niya tayo inuutusan na gawin yung tama, kundi nararamdaman na rin natin kung ano yung tama at mali. Kung ano yung tama na dapat natin gawin, kung ano yung mali na dapat nating iwasan. Sapagkat ang Diyos po ay nananahan sa atin. Pangatlo, dahil tayo ay templo ng Diyos, 1, 2, 3, go! Yan, kailangan ho natin ingatan. Halimbawa ho dito, yung church building na ito. Alam ho, meron ho tayong nakakahiyaman ho sabihin, meron ho tayong history na hindi ho tayo mapag-alaga. Diba? Yun nga, nasabi na ho natin before. So sana ho, hindi na ho natin maging basurahan yung ating mga pews, ano? Wala ng mga candies. Yung mga upuan na ginagamit natin, sana pagka may mga meetings, ibabalik natin. Kasi ito po yung mga masamang kaugilian natin na kailangan nating tanggalin, alisin. Sinasabi lang ho natin. Diba minsan, naiiwan yung tagapaglinis natin eh. Pagkatapos natin mag-meeting, ang dami mga upuan, nakakalat, ganyan. So kailangan alagaan natin yung lugar na ito. Kung paanong inaalagaan natin yung bahay mismo natin. Kung paano natin pinapanatiling malinis yung bahay natin. Ganon din po
Dahil ang ating katawan ay bahay ng Diyos, kailangan ho natin ingatan ito. Sabi ho dito again sa 1 Corinthians chapter 3:17, paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya. Huwag ho nating wawasakin. Kailangan natin alagaan. Kasama ho sa responsibilidad natin na pangalagaan natin yung ating pisikal na katawan. Kailangan nating pangalagaan din yan. Diba? So sabi, kaya malinaw sa Biblia, ayon ng Panginoong Diyos na naglalasing tayo. Bagamat ho wala ho sa Biblia, kasi minsan ito pinipiloso po tayo. Wala namang inutos ang Diyos na bawal manigarilyo. Di ba ba? Merong mga ganon, mga pilosopo. Ang tanong, ito na lang. Unang-una, ano ba ang dinudulot ng sigarilyo? Mabuti ba o masama sa katawan? Kung masama, itigilan na natin. Kasi hindi natin iniingatan yung katawan natin na templo ng Diyos. Sasabihin ng iba, ay hindi, insenso lang ito. Di ba, pausok? Nagpapa-insenso daw. Mga ganyan. So, kailangan ho natin iingatan. At syempre, ouch, dito maraming tatamaan siguro, yung mga nagpupuyat. Ouch. Yung makaiwas yung mga nagpupuyat. Yung mga nagpapabaya sa katawan. Kailangan din ho natin na alagaan ng ating pisikal na katawan. At syempre, kailangan natin na maging mabuti tayong katiwala nung ating katawan. Kasi pansamantala lamang yan Pero para tayo makapaglingkod, pag yung katawan natin hindi natin inalagaan, mahihirapan din tayo. Diba? Yung hindi mo na magawa yung gusto mong gawin, yung gusto mo pang maglingkod pero hinang-hina ka na. Sabi ho dito sa 3 John, share ko muna sa inyo tong yung sa My Body, mayroon ba tayong pictures? Ito sa Amerika, sa mga western country, ito po yung sigaw nila, yung mga protesta nila. Sabi nila, my body, my choice. Katawan ko, bahala ako. Kung anong gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Sana ho, wala sa ating mga Kristiyano ganito yung thinking, Tatandaan natin, nung tayo ay naging mananampalataya ni Kristo, ang katawan natin, hindi na lamang ho katawan natin. Kay Kristo na. It is not I who lives in me, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So ito pong my body, my choice, hindi na ho ito applicable sa atin dapat. Ano ho yung context nito? Mga nagrarally sila. Ito yung mga pro-abortionist. My body, my choice. Kung gusto ko magpalaglag ng bata, papalaglag ko. Kasi paniniwala nila, katawan ko to. At yung mga, fetus, ang paniniwala nila, ang kanilang palusot, justification, yung fetus, ano lang yan? Bahagi lang, organ lang yan. Bahagi lang siya ng katawan. Which is hindi. Ibang buhay na po iyon. Yung fetus, hindi na lamang siya baby na yun. Di ba? Nasa loob ng malungkot nga po yung third sem, yung pangatlong yugto ng pagbubuntis. Sa ibang lugar, sa ibang bansa, pwede na. Baby na po yun Yung tatagpasin na, puputol-putulin na sa loob ng tiyan mo yung sanggol. Ganun ho. Nakakalungkot. My body, my choice. Hindi na ho ganun. Yung mga ginagawa, mga sa LGBT, yung sex change. My body, my choice. Kung gusto kong magpapalit, magpa-transplant, magpapalit ng bahagi, ng organ, ng sex organ, sige, gusto ko to. Walang makakapigil sa akin. Tatandaan ho natin, the moment na ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus, ang unang-unang prioridad natin ngayon, ano ba ang choice ng Diyos sa buhay ko? Bibigyan pa rin tayo ng Diyos ng kalayaang mangarap. Bibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng kalayaang magplano kung ano yung gusto mong gawin as long as na ito po ay hindi makakasama sa iyo. As long as na ito po ay hindi kumukontra sa moralidad, sa standard ng Panginoong Diyos, gawin mo. Hindi ho applicable sa atin na my body, my choice. My body is for God. Kaya nga, Romans 12:1,
dapat yung katawan natin i-offer natin as a living and holy sacrifice. At kaya ho kinakanta natin, di ba? I give myself away. Ang sunod? I give myself away so you can use me. Tapos ano sabi sa bridge? My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Ang ganda ng message eh. My life is not my own. Ang buhay ko ay hindi ko pag-aari. My life is not my own. To you I belong. Kundi pag-aari na ng Panginoong Diyos. Our body is not our choice. Our body is for God, for His glory, for His purpose. 3 John chapter 1 verse 2, Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Balanseng-balanse ho. Maging malusog ang ating katawan, but at the same time, ganun din yung ating buhay espiritual. Kaya ho sa pagtatapos, alalahanin natin uli yung tatlong bagay na ito. Dahil tayo ay templo ng Panginoong Diyos, una, dahil ikaw mismo ay templo ng Diyos, unang-una ho, tandaan mo, 1, 2, 3, go. Kasama mo ang presensya ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Pangalawa, 1, 2, 3, go. Wala dito. Panalating banal ang iyong katawan na templo ng Diyos. Pangatlo, 1, 2, 3. Ingatan mo ang iyong katawan na templo ng Diyos. Tayo lahat ay tumayo. At ngayong araw na ito, aalalahanin muli natin yung sakripisyo ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Isus, sa pamamagitan ho ng komunyon na ating pagsasalu-saluhan mamaya. Bilang konklusyon ho, dahil tayo ay templo ng Diyos, tayo ho ay tahanan ng Diyos. Okay? Dahil ikaw ay templo ng Diyos, ikaw ngayon ay tahanan ng Diyos. At dahil ikaw ay tahanan ng Diyos, ang hamon ho sa atin, makita ho sa atin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Makita ho sa atin ang kabanalan at ang katwiran ng Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, maraming salamat ho. Ito ho pala yung ibig sabihin. It is not I who live, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Panginoong Diyos, pinapaalala niyo sa amin na kami, the moment na nanampalataya sa iyo, Panginoong Isus, kami ay naging templo ng Diyos. Ibig sabihin, kami ay naging tahanan ng Diyos. Kaya kami ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na nabababoy namin, maaring nabababoy namin. Nakakagawa, yung katawan namin, maaring nakakagawa kami ng mga bagay na hindi ho ayon sa inyong kalooban. Maaring nakakapagsalita kami ng mga bagay na hindi ho kaaya-aya sa inyo. Maaring kami nakakapanood ng mga palabas na hindi ho kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran. Kami, ang aming katawan, ay templo ng Diyos na buhay. Tulungan ninyo kami, O Diyos, yamang kayo ay nananahan sa amin. At kami ay magkaroon ng desisyon na talagang mabuhay para sa iyo. Na makita ang presensya mo, kapangyarihan mo, kabanalan mo, ang katwiran mo sa pamamagitan ng aming pamumuhay. Hallelujah, Lord. Pinapanalangin ko po, sino mang sa amin who are struggling, Lord God, but merong malalim na desire na mabuhay para sa iyo. O banal na Diyos, haplusin po ninyo. Sapagkat tunay, Lord, hindi ho madali kalabanin yung desires ng flesh. Si Apostol Pablo mismo, Romans chapter 7, sabi niya, yung bagay na ayaw kong gawin, nagagawa ko. Yung gusto kong gawin, yun ang hindi ko nagagawa. Lord, napakahirap po. Magkalaban po ang laman at ang banal na espiritu.
Kaya Lord, ipinapasakop namin ang aming sarili. Can I just sing a cappella, yung chorus lang? I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life's not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Panginoong Diyos, inaawit namin siya hindi lamang basta awit, kundi isang deklarasyon ng commitment sa iyo na ang aming buhay ay para sa iyo, na ang aming katawan ay para sa iyo. Gamitin niyo po kami, mamuhay kami ayon sa kalooban mo. Sapagkat ang aming katawan ay templo ng banal na Diyos. Dahil ang aming katawan ay templo ng banal na Diyos, naninirahan mo kayo sa amin. Kaya anuman yung aming gagawin, magdulot ito ng karangalan sa iyo at kagalakan sa iyo. Salamat ho. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God.